Sa buong mundo, napakaraming uri ng insekto at malilit na nilalang pero may ilang species na mas dapat pag-ingatan dahil sa kanilang natural na depensa at potent venom. Sa video na ito, aalamin natin ang ilan sa mga itinuturing na pinaka mapanganib na uri ng insekto at arachnid sa mundo. Kaya mula sa kakaibang insekto na pumapasok sa balat hanggang sa insektong nagtatago lamang sa loob ng bahay, ay alamin natin kung ano ang nagpapakilala sa bawat isa, saan sila karaniwang matatagpuan at bakit kakaiba ang kanilang kakayahan. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Garapata. Ang garapata ay isa sa mga karaniwang parasite na makikita sa mga hayop. Kung meron kang aso o pusa, malamang ay nakakita ka na ng garapata. Maaari rin itong kumapit sa mga tao, pero hindi sa paraang ipinapakita sa ilang kakaibang larawan. Mukhang nakakagulat ang ganito, pero ang iba sa mga ito ay hindi naman totoong garapata. May ilang gumagamit ng buto o butil na idinidikit sa balat para magmukhang ganito. Sa kasamang palad, may ilang channel online na gumagawa ng ganitong content para makakuha ng maraming views. Nakakalungkot ito dahil maaari nitong mabawasan ang pag-unawa ng mga tao sa tunay na panganib na maaaring dulot ng garapata. Ang garapata ay maaaring magdala ng iba't ibang uri ng bakterya na maaaring maging sanhi ng mga karamdaman. Ang ilan ay nagdudulot lamang ng banayad na sintomas, habang ang iba naman ay maaaring maging mas seryoso. Meron ding anaplasmosis na dulot naman ng ibang uri ng bakterya. Maaari rin itong magdulot ng katulad na sintomas at maaari rin gamutin gamit ang antibiotics. Tulad ng ibang kondisyon na nabanggit, maaari rin itong maipasa sa mamamagitan ng garapata. Number 9. Botfly. Ang adult botfly ay karaniwang hindi nakakapagdulot ng problema sa tao, pero ang kakaibang bahagi ng kanilang life cycle ay nagsisimula kapag nangingitlog ang female botfly. Kapag napisa ang mga itlog, maaring lumabas ang maliit na larva na umaasa sa ibang hayop para sa kanilang development. Ang mga larvae na ito ay maaaring manatili malapit sa ibabaw ng balat habang lumalaki. Maraming uri ng mammals ang maaaring magsilbing host at kabilang dito ang mga tao. Ang female botfly ay maaaring maglagay ng mga itlog sa balat ng isang host. Kapag napisa ang mga itlog, ang maliit na larva ay maaaring pumasok sa ilalim ng balat at manatili roon habang patuloy silang lumalaki. Kung hindi maagapan, maaari silang manatili sa ilalim ng balat ng ilang linggo habang nagpapatuloy ang kanilang development. Pagkalipas ng kanilang development stage, lalabas ang adult botfly at magpapatuloy ang life cycle nito. Number 8. Kissing bugs. Tinatawag silang kissing bugs dahil sa kanilang ugali na kumagat sa bahagi ng mukha ng tao, kadalasan malapit sa labi. Medyo kakaiba ang pangalan. Pagkatapos nilang kumain, maaari silang mag-iwan ng fluid na maaaring makapasok sa bibig, mata o malilit na sugat sa balat. Mahalaga ito dahil may isang kissing bugs na maaaring magdala ng microscopic parasite na tinatawag na Trypanosoma cruzi. Ang parasite na ito ay maaaring maging sanhi ng Chagas disease, isang kondisyon na maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa katawan. Kaya kahit maliit ang kissing bug at kakaiba lamang ang pangalan nito, mahalagang maging maingat kapag nakatagpo ng ganitong insect sa mga lugar kung saan karaniwan itong makikita. Number 7. Brown-tailed moth. Matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng United States, ang brown-tailed moth ay madalas hindi napapansin bilang isang insekto na maaaring magdulot ng problema dahil kahawig nito ang maraming harmless na species ng moth. Pero kahit ordinaryo lamang ang itsura nito, hindi ibig sabihin na wala itong epekto sa tao. Ang maliit na balahibo sa katawan nito ay maaaring magdulot ng irritation, lalo na kapag napunta sa balat ng tao. Madali kasing kumalas ang mga balahibong ito at maaaring maging sanhi ng matinding pangangati. Maaari silang mangitlog ng hanggang 250 eggs sa isang batch at ang mga itlog ay matatakpan ng brown na balahibo. Karaniwan silang makikita sa mga halaman tulad ng hawthorn, blackthorn, plum, cherry, rose at blackberry. Number 6. Maricopa harvester ant. Ang Maricopa harvester ant ay isang species na matatagpuan sa maraming bahagi ng Arizona, USA. Meron din itong mga ulat ng pagkakaroon sa New Mexico, Texas at ilang bahagi ng Mexico. Bagamat pangunahing kilala ito sa southwestern United States, humigit kumulang 5 cm ang haba ng ant na ito at ginugugol nito ang malaking bahagi ng buhay sa mga desert area.
Meron itong dalawang pares ng membranous wings, pero hindi nito ginagamit ang mga ito sa karamihan ng panahon ng buhay nito. Gumagawa ang mga ito ng malalaking pugad na maaring lumampas sa 30 feet ang diameter at umabot sa 6 na talampakan ng taas. Kaya kahit maliit ang katawan ng Maricopa harvester ant, hindi dapat maliitin ang kakayahan nitong magdulot ng matinding epekto kapag nakagat. Number 5. Indian Red Scorpion. Humigit kumulang 1,500 species ng scorpion sa mundo, pero kaunti lamang sa mga ito ang may venom na maaring makaepekto ng malaki sa tao. Kabilang sa mga ito ang Indian Red Scorpion na itinuturing na isa sa mga species na dapat pag-ingatan. Sa ilang lugar kung saan karaniwan itong nakita, malaking concern ito lalo na sa India, Sri Lanka at Nepal. Madalas kasi silang makita malapit sa mga tirahan ng tao kung saan maaaring hindi sinasadyang matapakan lalo na sa mga batang naglalaro sa paligid. Ang mga scorpion ay karaniwang mahiyain at aktibo sa gabi, pero maaari silang gumamit ng kanilang sting kapag nakaramdam ng banta. Kahit wala pang 3 pulgada ang haba, meron itong potent venom na maaaring magdulot ng matinding pananakit, pagsusuka, pagpapawis, hirap sa paghinga at pagbabago sa blood pressure at heart rate. Sa kabila nito, may ilang Indian Red Scorpion na inaalagaan bilang pet sa India. Marahil ay dahil isa rin silang kakaibang species na maaaring mag-glow kapag tinapatan ng black light. Number 4. Deathstalker Scorpion. Ang Deathstalker ay isa pang species ng scorpion na may napaka-potent na venom. Matatagpuan ito sa mga tuyong lugar mula North Africa, Middle East hanggang Central Asia. Para sa healthy adult, ang sting nito ay karaniwang hindi nagdudulot ng pinakamalalang epekto, pero mas sensitibo rito ang mga bata at nangangailangan sila ng agarang medical attention. Ang venom ng Deathstalker ay binubuo ng iba't ibang neurotoxin na maaaring makaapekto sa nervous system at cardiovascular system. Dahil dito, pinag-aaralan ng mabuti ang venom nito ng mga scientists. May isa pang kakaibang bagay tungkol sa Deathstalker venom. Napakamahal nito dahil napakahirap kolektahin at napakaliit lamang ng nakukuhang venom mula sa bawat scorpion. Tinatayang milyong extraction ang maaring kailanganin para makabuo ng malaking volume nito. Number 3. Brazilian Wandering Spider. Ang Brazilian Wandering Spider ay isang malaking brown spider na kahawig ng North American Wolf Spider, pero mas malaki at may mas potent na venom. Kabilang ito sa mga spider na may napaka-active na venom sa nervous system at matagal nang pinag-aaralan ng mga scientists. Ang Brazilian Wandering Spider ay active hunter at madalas gumagala sa iba't ibang lugar. Maaari rin itong pumasok sa madidilim at komportabling lugar para makapagpahinga. Minsan, maaari rin itong makita malapit sa mga prutas at halaman. Kapag nakakaramdam ito ng banta, maaari itong maging defensive at gumamit ng defensive posture. Pero hindi lahat ng encounters ay nagre-resulta sa venom injection. Sa ilang pagkakataon, maaaring magkaroon lamang ng contact ng walang malaking dami ng venom. Kapag na-pressure naman ang spider o nakaramdam ito ng matinding threat, mas posible itong gumamit ng venom bilang defense mechanism. Ang venom nito ay naglalaman ng iba't ibang compounds na maaaring makaapekto sa nervous system at magdulot ng matinding discomfort. Mas sensitibo rin ang mga bata silang uri ng spider venom dahil sa kanilang mas maliit na katawan. Number 2. Brown Recluse Spider. Ang brown recluse spider ay tinatawag din na violent spider o fiddleback dahil sa madilim na marka na kahawig ng violin sa bahagi ng katawan nito. Mabagal itong gumalaw at karaniwang umiiwas sa mga tao. Madalas itong nagtatago sa madidilim at tahimik na lugar kabilang ang loob ng sapatos, damit, kama at iba pang lugar na bihirang galawin. Dahil dito, maaari itong hindi sinasadyang maistorbo kapag may taong nagsuot ng damit o gumamit ng mga gamit na matagal nang nakatago. Maaari ring magkaroon ng ganitong encounters kapag naglilipat ng mga kahon, naglilinis ng closet o naghahanap ng gamit sa ilalim ng kama. Sa United States, ang brown recluse ay pangunahing matatagpuan sa Midwest, South at Southeast. Meron ding mga related species na makikita sa Southern California at mga kalapit na lugar. Number 1. Spitting Thick-tailed Black Scorpion. May isang karaniwang obserbasyon tungkol sa mga scorpion. Kapag maliit ang kanilang mga pincers at makapal at malakas ang kanilang buntot, maaring mas malakas din ang kanilang sting. Ang idea ay kapag mayroon silang potent venom, ganito rin ang katangian ng spitting thick-tailed black scorpion na itinuturing na isa sa mga species na dapat pag-ingatan sa South Africa.
Napaka-potent ng venom nito at ang laki ng katawan nito kasama ang kakayahang maglabas ng malaking dami ng venom ang ilan sa mga dahilan kung bakit mataas ang reputasyon nito. Gayunpaman, para sa isang healthy adult, mababa ang posibilidad na magkaroon ng pinakamalalang epekto mula sa sting nito. At may isa pang kakaibang katangian ang species na ito. Maaari nitong i-project ang venom nito hanggang humigit kumulang 3 talampakan ng layo na maaaring magdulot ng pansamantalang problema sa paningin at iba pang epekto sa mga mata.